Hello, maaga tayong gumising ngayon para maghanap ng lenchua or sour sausage. Ito ay request ni Ma'am Mel. Tikman daw natin at i-rate natin. I-critic natin kung anong lasa. Masarap ba ang lenchua ng Vietnam or sour sausage. Hanap tayo sa palengke o kaya sa supermarket. Wala akong nakitang lenchua sa palengke kaya sa supermarket ako dumiretso. Ito yung mga samples ng lenchua o cold cuts na makikita sa supermarket. Iba't ibang klase rin ng lenchua yung pwede nating tingnan at pwede nating matikman. Merong smoke flavored, merong garlic flavored, merong pang spicy. Pero ang tinikman natin ay ang kukunin natin pala yung original flavor ng lenchua. Ito na yung lenchua na request ni Ma'am Mel. Titikman natin ito mamaya. Kakahalaga to ng 44,000 pesos o halagang 80 to 90 pesos sa Pilipinas o sa Philippine peso. Tikman natin mamaya kung masarap. Ito na yung nabili natin kanina na lenchua. Ito ay sour sausage o traditional dish ng Vietnam. Ang tawag sa iba dito ay cold cuts. Tingnan natin kung ano yung laman. Natin kung ilan yung laman at ano bang itsura niya. Kasi first time ko lang din makakatikim nito. Madalas ko itong nakikita. Ito siya. Lenchua. Sa kanyang package, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sticks ng lenchua. Naka-rubber pa siya. Yun ang itsura niya. Nakabalot siya sa banana leaves. Titikman lang siguro natin yung isa. Tingnan natin yung loob. Oh. Nakabalot din pala siya sa plastic. Nakabalot na siya sa banana leaves. Nakabalot pa siya sa plastic. Ganito yung itsura niya. Sour sausage ay hilaw. Hindi siya niluluto. Kinakain siyang raw. Pero kailangan ay malamig. Ang tawag sa kanya sa ibang panig ng mundo ay cold cuts. Sa Barcelona, Spain, sa ibang part ng Europe ay meron silang tinatawag na cold cuts. At pinapares nila to sa alak habang kinakain. So dahil hindi tayo umiinom, gagawin natin ay soft drinks or Sprite ang ating gagamitin as alak. Yung itsura niya, raw meat or raw pork, may carrots, may paminta, may bawang, at meron silang iba't ibang uri ng herbs, yung green na nakikita nyo. Ngayon, titikman natin to nang di kasama yung soft drinks. Amuin muna natin. In terms of amoy, sour ang kanyang amoy, medyo maasim, pero hindi naman siya malangsa o mabaho. Appetizing pa nga yung amoy kasi garlicky yung kanyang amoy. Chewy ang kanyang lasa. May texture din siya. Hindi mo malalasahan na hilaw na karne to. Kasi ito ay fermented pork. Ang nalalasahan ko yung paminta, yung garlic, yung asim, pero hindi mo ko malalasahan yung langsa nung ginamit nilang pork. Siguro dahil malamig yung karne. Pag ganun kasi, napipigilan niya yung amoy. Kailangan mong kainin siya ng malamig. Ito yung itsura niya, loob. Yan. Talagang may mga mahibla pa ng karne dun sa loob niya. Pero masarap naman, siguro i-rate ko to ng 7 out of 10. Ito ay isa sa mga traditional dishes ng Vietnam na inihahain. Siguro bago kumain, bilang appetizers o pagkatapos kumain. Sa Pilipinas, pwede ito bilang pulutan.
Try natin naman ng may soft drinks. Yan pa yung texture ng karne, oh. Talagang naglalaban. Mas nafe-feel mo yung lasa nito pag sinasabayan mo ng drinks. Mas masarap siya. Pag may drinks, siguro pwede ko siyang gawing 8/10. Sarap talaga siya. I-recommend ko ito na tikman nyo na pagpunta nyo dito sa Vietnam. Nem chua o sour sausage. Masarap siya, Masarap. 7 out of 10 kapag walang drinks, pero naging 8 out of 10 kapag meron siyang drinks. Lalo na siguro kapag alcohol. Masarap siya. Try nyo. Yan po, maraming salamat sa nagsuggest na tikman ko ang Nem Chua o sour sausage ng Vietnam. Sa may gusto o meron pa kayong idea na pwede nating i-rate o tikman o curious kayo na tikman na pagkain dito sa Vietnam, ay i-comment nyo lang po sa ating comment section o i-message nyo lang po ako at gagawin po natin ang paraan yan. Maraming pong salamat.